Samantala, Pangulong Aquino pinagpugay ang halagang papel na ginagampanan ng Philippine Navy sa panahon ng kagipitan. Pangunahing dito ay ang pagliligtas ng buhay sa panahon ng sakuna at kalamidad. Inihayag ito ng Pangulo sa pagsasali ng tungkulin sa bagong pinuno ng hukbong dagat ng Pilipinas. Mareport si Rocky Ignacio. Bantayan ang soberenya ng bansa, palakasin ang kampanya kontra terorismo at tiyakin ang kaligtasan ng mamamayan sa panahon ng kalamidad. Ito ang pangunahing direktiba ni Pangulong Aquino sa bagong Flag Officer in Command ng Philippine Navy na si Vice Admiral Jose Luis Alano. Formal na sinaksihan ng Pangulo ang Traditional Change of Command at Retirement Ceremony ng Philippine Navy. Si Alano ang ika-33 Flag Officer in Command kapalitan nagretirong si Vice Admiral Alexander Pama. Sikapin mong gabayan at suportahan ang bawat kalalakihan at kababaihan ng Philippine Navy. Mula sa mga mandaragat ng Philippine Fleet hanggang sa mga mandarigma ng Philippine Marine Corps. Pinapurihan rin ng Pangulo ang pinatupad na disaster response operations ng Philippine Navy sa kabila ng kakulangan sa modernong kagamitan. 6,000 biktima ng kalamidad ang nailigtas sa naturang operasyon. Pero pagtiyak ng Pangulo tapos na malungkot na yugto na yon ng AFP matapos maisabatas ang revised AFP Modernization Act. Sa ilalim nito, 75 bilyong piso ang inilaan ng gobyerno na ipatutupad sa loob ng 5 taon. Bukod sa bagong kagamitan, tiniyak pa rin ng Pangulo ang dagdag benepisyo sa mga sundalo kasama na ang programang pabahay. Paano mo naman may papagtanggol ang iyong kapwa kung puro mga dekating na bangka at maliliit at kinakalawang na barko ang inaasahan niya? Tapos na po ang yugtong ito. Dahil sa inyong pagpupursigit tapang, dahil sa kahandaan ninyong manindigan para sa ating teritoryo at karapatan, maaari na tayong humurap sa kahit sino at ipagsigawang Philippine Navy ako, Pilipino ako, marangal at matatag. Samantala, pinahalagaan naman ng Pangulo ang mga bagong mekanismo at inisyatiba ni Pama para itaas ang kakayahan ng Philippine Navy. Dahil sa dedikasyon, aminado ang Pangulo na hindi pa handa ang wala ang isang mabuting public servant na katulad nito. Dito nagpahiwatig ang Pangulo na posibleng i-appoint si Pama sa gobyerno. At ni minsan hindi nagpalusot at pag may mali, hinako ang pagkakamali at itinuwid agaran. Kaya po, Mrs. Pama, please enjoy your well-deserved rest from a grateful nation. We will get back to you in 2 months after your break because I think the country will not be served properly if we do not try and keep him in government. At sa atin naman paalala lang, kay Vice Admiral Lano, talagang malaki ang mga sapatos na susubok mong punuin. Yun ho yung negative side. Yung upside naman, tila mas konti na yung bubunuin dahil nga iniwan sa iyo, di hamak mas maganda kaysa dinan. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio.